Channeling your energy. Your soul calls here. Hindi to basta pagkakataon kung bakit napunta ka sa video na to. Kung napadpad ka sa reading na to, huminga muna ng malalim. Hindi ito nakatali sa anumang zodiac sign o petsa. Ito ay isang timeless collective reading. Kunin lamang ang mga message na tunay na nagre-resonate sa iyong sitwasyon at hayaan ang iba na dumaan. Ngayon buksan natin ang energy naghihintay sa iyo. At ang energy na nakikita ko ay isang tao na matagal nang nakatanaw sa malayo. Parang ilang beses mo nang tinatanong ang sarili mo, hanggang kailan ako maghihintay? Kailan nuusad ang sitwasyon na to? At ang message na lumabas ay malapit ka na sa isang yugto kung saan hindi ka na lang mangangarap. Magsisimula ka ng kumilos. Ayan. Hindi ito tungkol sa pagmamadali. Ito ay tungkol sa tamang oras. May mga pintuang matagal ng tila nakasara, pero habang tinitingnan ko ang energy, pakiramdam ko may unti-unti nang gumagalaw sa likod ng mga to. Hindi pa man lubusang bumubukas, ramdam kong may paghahanda ng nangyayari. Kung ilang buwan ka nang nakakaramdam na parang paulit-ulit ang buhay mo, parang pareho lang ang eksena araw-araw, gusto kong malaman mo na minsan ang katahimikan ay hindi ibig sabihin na walang nangyayari. May mga bagay na inaayos habang hindi mo pa nakikita. Kung nararamdaman mong may bigat kang dala nitong mga nakaraang linggo, maaring ang message na to ay para sa'yo. Maligayang pagdating sa timeless collective reading. Hindi ito nakatali sa petsa o zodiac sign ha. Kahit kailan mo to mapanood, kung nagre-resonate ang message, kunin mo. Kung hindi, hayaan mong dumaan ng may paggalang. Hindi lahat ng message ay para sa lahat. At ngayon, hayaan mong kumalma ang isip mo. At parang may sitwasyon dito na hindi gumagalaw ang inaasahan mo. May gustong magsimula, may gustong sabihin, may gustong gawin. Pero may pumipigil. Ang pakiramdam ko rito ay hindi kakulangan ng kakayahan. Mas malapit to sa pagkawala ng kumpiyansa. Parang ilang beses kang nagkaroon ng apoy sa loob mo, pero tuwing nagsisimula ka, may boses na nagsasabing, paano kung mali? O kaya, paano kung hindi magtagumpay? Paano kung mapahiya lang ako? At habang pinapakinggan ko ang energy, pakiramdam ko, hindi lang ikaw ang pinanggalingan ng mga pagdududang yan. May mga salitang minsan, ibinato sa'yo. May mga taong minsan nagpaniwala sa iyo na hindi sapat ang kakayahan mo. At kahit wala na sila sa paligid, parang dala-dala mo pa rin ang salitang yun. Tama ba? Pero gusto kong itanong sa iyo, kanino ba talaga ang boses na naririnig mo? Ikaw ba talaga yon? O alaala lang ng mga taong minsan hindi naniwala sa iyo? May isa pa akong napapansin, parang may sitwasyon na ilang ulit nang bumabalik sa buhay mo. Hindi eksaktong pareho ang tao, hindi eksaktong pareho ang lugar, pero pareho ang pakiramdam. Paulit-ulit na cycle, paulit-ulit na lesson. At habang nakatingin ako rito, ang nararamdaman ko ay hindi pa tapos ang kabanatang yon, dahil may bahagi pa rin ng sarili mo ang hindi pa handang pakawalan ang dating paniniwala. Minsan hindi tao ang kailangan nating iwan. Minsan lumang version ng sarili natin ang kailangang magpaalam. Habang lumalalim ang energy, may nakikita akong isang taong matapang sa panlabas, ngunit tahimik ang laban sa loob. Ikaw ang tipo ng tao na kahit pagod na, sasabihin pa rin, okay lang ako. At kahit hindi na. At baka nitong mga nakaraang araw, pakiramdam mo kailangan mong ipaglaban ang sarili mo. Hindi dahil gusto mong makipagtalo, kundi dahil parang walang ibang gagawa nito para sa'yo. Kung ito ang sitwasyon mo, piliin mo ng mabuti kung alin ang karapat-dapat mong ipaglaban. Hindi lahat ng laban ay kailangang salihan, hindi lahat ng paliwanag ay kailangang ibigay. May mga pagkakataon na ang katahimikan ang pinakamalakas na sagot.
May isa pang malinaw na message, may unti-unti nang lumalayo at pakiramdam ko maaring tao ito. Pwede ring trabaho, isang plano o kahit isang dating pangarap. Sa unang tingin parang pagkawala, pero habang pinakikinggan ko ang energy, hindi ito mukhang parusa. Mukhang paglikha ng espasyo. Kapag puno ang dalawang kamay mo sa mga bagay na wala ng buhay, paano mo hahawakan ang mga bagong biyayang darating? May nakikita rin akong gustong iparating. Kung matagal ka nang may dinadalang pagod, kung pakiramdam mo tapos ka na, kung ilang beses ka nang bumangon at napagod ulit, hindi ko nakikita rito ang katapusan. Mas nakikita ko ang isang tao na dahan-dahang bumabangon, hindi na katulad ng dati, mas matalino, mas maingat, mas mapili at higit sa lahat, mas kilala na niya ang sarili niya. May isang yugto sa buhay mo na unti-unti nang nagsasara. Hindi para parusahan ka, kundi para hindi ka na bumalik sa lugar na matagal mo nang nalampasan. May ilan sa inyo na matagal nang inuuna ang kapakanan ng lahat bago ang sarili. Kapag may nangangailangan, ikaw ang unang tumutulong. Kapag may problema sa loob ng tahanan, parang kusa mong dinadala ang bigat kahit hindi naman lahat ay responsibility mo. At habang pinakikinggan ko ang energy, may paalala rito, hindi nababawasan ang pagmamahal mo sa pamilya kapag pinili mo ring alagaan ang sarili mo. May mga pagkakataon na ang pinakamagandang maibibigay mo sa mga mahal mo ay isang mas payapang isip at mas matatag na puso. Kung ikaw ang madalas na tagapakinig, tagapayo o sandalan ng pamilya, huwag mong kalimutang bigyan din ng oras ang sarili mong pahinga. May ilan din sa inyo na unti-unti nang natututong magpatawad, hindi dahil nakalimutan na ang nangyari, kundi dahil ayaw mo nang dalhin ang bigat ng nakaraan habang nagpapatuloy ka sa buhay. At kung may simpleng message na gusto kong iwan para sa inyong pamilya, sana ay mas dumami ang mga pag-uusap na may pag-unawa, mas kaunti ang mga salitang binibitawan dahil sa init ng damdamin, at mas marami ang pagkakataong maiparamdam ninyo sa isa't isa ang pagpapahalaga habang magkakasama pa kayo. May mga pakiramdam din ako, minsan ikaw lang ang umaalalay sa lahat. Gusto kong ipaalala na kahit sa mga araw na tahimik ang paligid, hindi nawawala ang halaga ng bawat sacrifice na ginagawa mo. May mga pagkakataong hindi agad nakikita ang bunga ng lahat ng pagod, pero ang pagmamahal na ibinibigay mo sa pamilya mo ay may malalim na epekto. Sana ay huwag mong kalimutang bigyan din ng oras ang sarili mong pagpahinga, ngumiti at alagaan ang puso mo. Hindi lang ikaw ang sandigan ng tahanan, isa ka sa taong karapat dapat makatanggap ng kabutihan, paggalang at pag-aalaga. At para naman sa mga ating OFW at senior citizen, student at sa lahat ng nanonood saan mang panig ng mundo, maraming salamat sa pagsama sa Timeless Collective Reading na to. At paalala lamang, hindi po ako nagme-message ng una. Para sa private reading, kayo po ang mag-message sa akin sa nakapost na number ko or nakapin, comment or description. At ang angel number mo ay 0110 belief system. Hindi ko to tinitingnan bilang simpleng numero lamang. Kapag paulit-ulit kang nakakakita ng mga numero, minsan hindi ito para hulaan ng mangyayari. Mas madalas paalala ito na may bahagi ng sarili mo na gustong magising. Ang una kong nararamdaman dito ay may panahon ng tapusin ang pamumuhay ayon sa inaasahan ng ibang tao. Parang matagal mong sinusubukan magkasya sa lugar na hindi naman talaga para sa'yo. Binabawasan mo ang liwanag mo, tinatago mo ang talents mo. Pinili mong manahimik para lang hindi ka mapansin. Pero habang nakatingin ako sa energy, hindi yun ang dahilan kung bakit ka narito. May mga taong ipinanganak para sumunod sa landas at may mga taong ipinanganak para gumawa ng sarili nilang landas. Pakiramdam ko mas malapit ka sa pangalawa. Isa sa pinakamalakas na message rito ay tungkol sa belief system. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang matagal mo nang
pinaniniwalaan tungkol sa sarili mo. Na mahirap kang mahalin, na huli ka na hindi sapat ang kakayahan mo, na palaging iba ang pinipili. Minsan, pinakamalaking hadlang ay hindi ang mundo, kundi ang kwentong paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo. At habang lumalalim ang energy, parang hinihikayat kang baguhin ang kwentong yun. Hindi dahil nagpapanggap ka, kundi dahil hindi na yun ang katotohanan ng buhay mo ngayon. May isa pa akong napapansin, marami sa inyo ang may kakaibang kakayahan. May paraan ka para magsalita, or sa pagsasalita, may paraan ka sa paglikha, may paraan ka sa pag-aalaga, may paraan ka sa pag-intindi sa ibang tao. At ang nakakalungkot, parang matagal mo nang iniisip na ordinaryo lang yun. Pero yun ang mismo ang regalo mo, ha. Minsan ang pinakamalaking talento ay yung ginagawa mong paraang normal lamang dahil matagal mo na tong taglay. Hindi mo namamalayan na hirapan ng iba sa bagay na napakadali para sa'yo. Kaya wag mong maliitin ang mga regalong ibinigay sa'yo. Naririnig ko ang isang simpleng message. Huwag mong ikumpara ang takbo ng buhay mo sa iba. May sariling oras ang bawat tao, may sariling misyon, may sariling direksyon. Kung ang bulaklak ay namumulaklak sa tamang panahon, hindi ba't ganon din ang tao? Hindi mo kailangang makipag-unahan. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng bilis. Mas mahalaga ang pagiging totoo kaysa pagiging mabilis. Habang nakikinig ako sa energy, parang may paalala rin tungkol sa mga pangarap mo. May isa kang pangarap na ilang beses mo nang isinantabi, hindi dahil ayaw mo, kundi dahil natakot kang hindi ito mangyayari. Pero minsan, hindi nawawala ang pangarap. Naghihintay lamang ito hanggang maging handa kang paniwalaan muli ang sarili mo. Magpasalamat ka kahit sa pinakamaliit na biyaya. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil ang puso na marunong makakita ng maliliit na biyaya, mas madaling makakakilala ng mas malalaking biyayang dumarating. Kapag nagsimula kang pahalagahan ang mga bagay na mayroon ka ngayon, unti-unti mong mapapansin na mas marami pa palang dahilan para ngumiti kaysa inaakala mo. At pakiramdam ko, ito ang simula ng pagbabago ng pananaw. Hindi dahil nagbago agad ang buong mundo, kundi dahil nagsimula kang makita ang sarili mo sa paraang matagal nang nakikita ng langit. Thinker, ang energy rito ay nagsasabing masyado kang matagal na nananatili sa loob ng isip mo. Parang bawat desisyon ay kailangan mong balikan ng 10 beses. Bawat salita, iniisip mo kung tama ba. Bawat takbang, iniisip mo kung ano ang magiging resulta. At dahil dito, may mga pagkakataong nauubos ang lakas mo bago ka pa man makapagsimula. May mga tao na nasasaktan dahil padalos-dalos. Pero mayroon ding mga tao na nasasaktan dahil sobrang tagal nilang maghintay. Kung ito ang message na kailangan mong marinig ngayon, maaring panahon ng magtiwala ng kaunti sa sarili mong karunungan. Hindi ko sinasabing huwag ka nang mag-isip, ha. Ang sinasabi ng energy ay huwag mong hayaan ang takot ang siyang magdikta sa bawat desisyon mo. Nagkaiba ang pagiging maingat at ang pagiging nakakulong sa pag-aalinlangan. Kapag ang bawat possibility ay nakikita mong panganib, unti-unti mong nakakalimutang makita ang mga opportunity. Habang pinapakinggan ko ang message na to, pakiramdam ko may ilan sa inyo na matagal nang naghahanap ng sagot. Paulit-ulit kang nagtatanong, paulit-ulit kang naghahanap ng confirmation. Paulit-ulit mong gustong marinig na tama ang susunod mong gagawin. At gusto kong sabihin ito ng may paggalang, minsan ang hinihintay mong sagot ay matagal nang nasa puso mo. Ang kulang ay hindi karunungan, ang kulang ay pagtitiwala sa sarili mo. May isa pa akong nararamdaman, may mga bagay na hindi agad ipapaliwanag ng buhay. May mga tanong na sasagutin lamang ng panahon. At habang gusto nating maintindihan ang lahat, may mga pagkakataong kailangan muna nating lumakad bago natin makita kung bakit tayo dinala sa direksyon na yun.
Hindi lahat ng sagot ay dumarating bago ka kumilos. May mga sagot na dumarating habang ikaw ay naglalakad na. At bago ako kumuha ng angel message, isang paalala at paulit-ulit na paalala, hindi po ako ang unang nagme-message sa inyo para mag-alok ng service. Kayo po ang unang magme-message sa akin. Ang contact info ko ay nakapost sa pin comment, description, or profile photo. Mag-ingat po sa mga poser at scammer. At ang huling message ay napakalinaw. Ang energy, notice the signs. Kung nitong mga nakaraang araw o linggo ay pakiramdam mo may mga bagay na paulit-ulit mong napapansin. Ayan. Isang kanta, isang salita, isang panaginip, isang pag-uusap na tila para sa'yo, isang simbolo na paulit-ulit na lumilitaw. Minto ka sandali. Hindi para bigyan ng kahulugan ang bawat maliliit na pangyayari kundi para maging mas bukas sa mga paalalang nagbibigay sa iyo ng pag-asa, direksyon at lakas ng loob. Minsan ang pinakamahalagang message ay dumarating sa pinakatahimik na sandali. Kung mabigat ang puso mo ngayon, nais kong ipaalala sa iyo na hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. May mga araw na sapat na ang isang maliit na hakbang, may mga araw na sapat na ang hindi pagsuko, at may mga araw na ang pinakamalaking tagumpay ay ang pagpili mong bumangon muli. Bago tayo magtapos, kung may isang bagay kang iiwan sa reading na to, sana ito yun. Hindi mo kailangang maging ibang tao para maging karapat-dapat sa mga biyayang nakalaan para sa'yo. Habang mas nagiging totoo ka sa sarili mo, mas naaakit mo ang mga taong pagkakataon at sitwasyong tunay na nakaayon sa landas mo. Bago po tayo magtapos, gusto ko munang batiin ang lahat ng nanonood mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat dahil saan man kayo naroroon. Pinili ninyong samahan ako sa timeless collective reading na to. Shout out po sa ating mga kababayan sa United Arab Emirates, lalo na sa Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Fujairah at Alkin. Maraming salamat din sa mga nanonood mula sa Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman. Hello rin sa ating viewers sa Singapore, Hong Kong, Macau, Taiwan, Japan at South Korea. Sa mga nanonood mula sa Malaysia, Brunei, Thailand, Vietnam at Indonesia, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Isang mainit na pagbati rin sa ating mga kababayan sa Australia, New Zealand, Canada at sa iba't ibang estado ng United States. Hello rin sa ating mga viewers mula sa United Kingdom, Ireland, Italy, Spain, Germany, France, Netherlands, Switzerland, Norway, Sweden at Denmark. At sa ating mga kababayan na nasa Israel, maraming salamat sa inyong panonood. Kung may hindi man ako nabanggit na bansa, gusto kong malaman ninyo na lubos kong pinapahalagan ang bawat isa sa inyo. At syempre, hindi nawawala ang ating mga viewers dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa mga nanonood mula sa Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Makati, Pasig, Taguig, Mandaluyong, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan, Baguio, La Union, Batangas, Laguna, Cavite, Rizal, Quezon Province, Bicol Region, Cebu, Iloilo, Bacolod, Dumaguete, Tacloban, Leyte, Samar, Cagayan de Oro, Bukidnon, Davao, General Santos, Zamboanga, Butuan, Surigao, Palawan at sa lahat ng isla ng Pilipinas. Maraming salamat po at thank you sa mga comments ninyo. Minsan magkalayo tayo ng bansa, magkaiba ng oras at magkakaiba ng pinagdaraanan. Pero sa ilang sandaling ito, nagtagpo ang ating mga landas. Sana kahit papano ay nakapagbigay ako ng reading ng may kapayapaan, pag-asa o bagong pananaw para sa inyong lahat. At gusto ninyo, isulat ninyo sa comments kung saan kayo nanonood. Gustong-gusto kong basahin ang mga message ninyo at makita kung hanggang saan na ang naabot
paabot ng ating maliit na community. Maraming salamat sa pagsama sa Timeless Collective Reading na to. Kung ang message na to ay nakapagbigay sa'yo ng kapanatagan o bagong pananaw, dalhin mo lamang ang mga bahaging tunay na nagre-resonate sa puso mo. Hanggang sa muli, ingatan mo ang iyong isip, ang iyong puso at ang iyong liwanag. Hindi mo man nakikita ang buong larawan ngayon, bawat hakbang na ginagawa mo ay may halaga. Again, this is Astro Luna Quest. Hanggang sa muli.